The only billion-peso box office queen, the #1 Philippine endorser in the Philippines. Yan ay ilan lamang sa mga tronong kinauupuan ngayon ni Kathryn Bernardo, ang itinuturing na most commercially successful actress sa kasaysayan ng Philippine cinema. Sa kabila ng dambuhalang mga achievements na ito, alert, yung nagastos niya sa kanyang mansyon, kalahating bilyong piso. Nako, kumapit ka dahil sasagutin natin ang tanong na, gaano nga ba talaga kayaman si Kathryn Bernardo ngayon? Si Kathryn Bernardo ay isang Filipina actress, model at businesswoman na nagsimula bilang child star sa mga teleserye tulad ng Mara Clara at Princess and I. Pero hindi lang siya simpleng artista. Siya ang naging reyna ng Philippine box office na may 3 pelikula sa top 5 highest grossing Filipino films of all time. Mula sa teleserye, pelikula, endorsements, negosyo, hanggang sa kanyang dream mansion, isa lang ang sigurado. Ibang level ang yaman ni Kathryn Bernardo. Alam mo bang may mga achievements at record na na-break itong si Kathryn na siya lang ang nakagawa ever? Isa-isahin natin. Una, Kathryn is the most successful box office actress in Philippine history. Kung titignan mo ang top 5 highest grossing films sa Pilipinas, 3 dito ay pelikula ni Kathryn. Siya lang din ang may 2 pelikula na kumita ng higit sa 800 million pesos. Maliban dyan, siya lang din ang nag-iisang aktres na ang pelikula niya lumagpas ng 1 billion pesos ang kinita. Kathryn Bernardo holds the record bilang pinakamalaking box office star sa Pilipinas. Minga ka ng malalim. 4.5 billion pesos. Wow. Ang pinakamataas sa kanila, Hello Love Again, na ipinalabas noong 2024. Kumita ito ng napakaraming 1.4 billion pesos. Ito na ang itinuturing na highest grossing Filipino film in history. Yung part 1 ng pelikulang yan, ang Hello Love Goodbye, na ipinalabas noong 2019, ay kumita naman ng 880 million pesos. Number 3 ito sa top 5. At sumunod dyan, ang The House of Us, starring Kathryn and Daniel Padilla, na kumita ng 810 million pesos. At yung kanya namang pelikula na Barcelona, A Love Untold, na ipinalabas noong 2016, ay kumita ng 321 million pesos. Walang ibang aktres sa kasaysayan ng Philippine cinema ang may ganitong kahangahangang record sa box office. Kathryn Bernardo is now the most sought-after endorser sa Pilipinas. As of now, meron na siyang 29 active endorsements. At yung 29 na yun, hindi basta-basta ha. Malalaking mga brands at kumpanya ang ini-endorse ngayon ni Kathryn Bernardo. Gaya ng Sunsilk, KFC, Colgate, Lazada, Century Tuna, Nescafe, Creamsilk, at marami pang iba. And guess what? Kung magkano ang talent fee niya kada commercial? 35 million pesos. Wow. Take note, sa TV pa lang yan ha. Iba pa sa kanya mga cross-promotions gaya ng magazine cover at social media promotions. Kaya isipin mo na lang, isang endorsement pa lang ni Kathryn, milyon-milyon na ang kita niya. Bukod sa kita ni Kathryn Bernardo sa showbiz, matalino at wais rin itong si Kathryn pagdating sa investment. Siya ang may-ari ng Isla Amara Hotel sa El Nido, Palawan. Co-owner siya kasama ni Piolo Pascual at iba pang mga business partners. Siya din ang may-ari ng Kath Nails by KCMB. May 8 branches nationwide na ito. Siya rin ang may-ari ng The Glow Up Lounge na may 5 branches na nationwide. Meron ding mga real estate investments itong si Kathryn Bernardo. Kaya habang ang ibang artista ay umaasa lang sa kita sa TV at pelikula, si Kathryn ay unti-unti nang lumilika ng kanyang sariling business empire. Noong 2024, natapos na rin ang dream house ni Kathryn sa Antipolo. Ang presyo ng kanyang mansyon, an estimated 500 million pesos. May modern architecture ito at artistic elements. Actually, may slide pa nga sa loob nito. Meron din itong elevator sa loob. Bukod pa dyan, may overlooking view ito ng nature at syudad ng Kamaynilaan. Ang lupit ng mga investment ni Kathryn, no? Habang bata pa, secured na talaga ang future niya. Sa kanyang box office earnings, endorsements, negosyo at investments, magkano nga ba ang kabuuang yaman ni Kathryn Bernardo? As of now, ang estimated net worth ni Kathryn ay 2.8
billion pesos. Hindi lang siya basta simpleng artista. Isa siya sa pinakamayamang babae sa industriya ng showbiz. From child star to the most successful actress sa bansa, walang duda. Ibang level na talaga si Catherine Bernardo. Huwag na wag mong gagalitin si Efren Bata Reyes. Lalo na kung nasa gitna kayo ng high-stakes $100,000 money match. Ito ang historic Color of Money event noong 1996. Isang $100,000 challenge money match sa pagitan ni Efren Bata Reyes at Earl Strickland. Sa rack na ito, sinubukan ni Efren na i-break yung 5 at 6 ball pero hindi nagtagumpay. Mahirap ang posisyon ng mga bola. Kaya nagbago siya ng diskarte. Yet again, another safety. Pero bigla na lang, tinawagan ni Strickland ng foul si Efren at dito nag-init ang tensyon. Hindi pumayag si Efren, tumutol siya sa tawag ng foul, lalong tumindi ang iringan sa pagitan ng dalawang legends. Pero sa slow motion replay, klarong-klaro, tinamaan muna ng cue ball ang 5 ball bago tumama sa rail. Ibig sabihin, legal shot yon. Pabor kay Efren ang ruling ng mga official, kaya tuloy ang laban. Nagpalitan pa ng strategic safety shots ang dalawa, pero nakakita ng butas si Efren at nagsimula na ang magic. Sunod-sunod ang kanyang masterclass shots at sa huli, si Efren ang nanalo sa rack na ito. Kaya isang paalala, wag na wag mong gagalitin si Efren Reyes, lalo na kung pera at pride ang nakataya. Wag na wag mo ding iistorbohin si Efren Bata Reyes, lalo na kung chill lang siyang umiinom ng kape at nagpapahinga. Baka may masaksihan kang mahiwagang tira na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Isang umaga, naglalaro ng rotation match ang ibang mga players sa mesa, pero hindi sila makatuloy. Wala kasing klarong tira sa 6 ball, gaya ng makikita mo sa sitwasyong ito. Dumating si Efren Bata Reyes, bagong gising, may hawak na kape at dalang bag sa balikat. Manunood lang sana siya, chill lang, kaso napansin ng ibang player si Efren na nakatayo lang sa gilid, tahimik na nanunood. Tila na starstruck ang lahat ng nakita siya, at sa sobrang respeto, inalok nila sa kanya ang tako upang siya ang tumira sa tila imposibleng tira. Si Efren, kahit relax lang, bilang gentleman, tinignan niya ang sitwasyon, napansin ang problema sa mesa at tinanggap ang hamon. Agad-agad, walang second thoughts. Kinuha ng player ang dala niyang kape habang may suot na bag pa rin sa balikat. Tapos, boom! Pinasok niya ang 6 ball sa corner pocket gamit ang isang kamay na may sandwich wrapper pa na nakaipit sa bridge hand at nakasukbit pa ang mabigat na shoulder bag. Ibang klase. Literal na chill mode pero magician pa din. Huwag na huwag ka din magsiselebrate ng maaga kapag kalaban mo si Efren Bata Reyes. Itong si snooker legend ni Steve Davis gumagawa ng defensive shot. Vicious! Absolutely vicious snooker! Maingat niyang itinago ang cue ball sa likod ng 9 ball habang malayong dulo ng table ang 5 ball. Mukhang ipit na si Efren Reyes sa posisyon na ito. Pero panoorin mo kung paano siya gumawa ng magic sa tira niya. Tignan mong mabuti kung paanong eksaktong-eksakto niyang inalign ang cue stick sa target na tira. Can he get enough of the side cushion? Up. Precision, timing, magic. No doubt, Efren Bata Reyes is the greatest pool player of